Hindi naman masama na gusto nating magustuhan tayo ng mga tao. Ano nga ba ang people pleaser? Ang people pleaser ay isang taong gagawin ang lahat para lang mapasaya ang lahat kahit nagmumukha na silang tanga sa mata ng karamihan. Dumating sa punto na wala na silang pakialam sa sarili nila. Basta't sa tingin nila ay masaya ang mga tao sa kanila. Hinayaan na lang nila na tatapakan sila ng maraming tao kung yun ang gusto ng mga tao na gawin sa kanila. Nagiging codependent na ang taong people pleaser. Hindi nila kayang mabuhay kung wala silang kasama. Halos ibibigay nila lahat ng kinakailangan ng isang tao para hindi lang sila lalayuan. Takot na ang bumabalot sa kanilang puso. Takot silang maiwan. Para silang chameleon. Kung saan ilalagay, magta-transform sila para mag-fit in lang sa sitwasyon. Which is a good thing naman, di ba? Marunong silang makisama. Pero ang nakaka-drain ng energy, kung ganito ang estilo mo, magiging perfectionist ka kasi. Pinipressure mo na ang iyong sarili. Ayaw mong magkamali para hindi ma-disappoint ang mga tao sa paligid mo. Pero hindi ko naman sinasabi na masama silang tao. Napakabuti ng people pleaser kasi mas pinapasaya nila ang iba kaysa sa kanilang sarili. Magaling silang mag-care, magaling silang mag-obserba kung ano ang kailangan ng isang tao para sumaya. Uulitin ko, hindi sila toxic. Ang punto ko lang kung bakit ginawa ko ang video ito, gusto ko lang malaman mo na hindi balanse ang pagtrato mo sa mga tao at sa sarili mo kung naging people pleaser ka na. Hindi pwedeng kalimutan mo ang iyong sarili. Hindi ka nga toxic sa iba. Toxic ka naman sa sarili mo. Ngayon ay malalaman natin ang 12 signs na people pleaser ka na. Number 1. Mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Palagi mo kasing pinakikinggan ang negatibong bulong ng iyong isipan. May naririnig kang boses na nagsasabing, hindi ka sapat. Tapos pinaniwalaan mo. Iniisip mo na walang magkakagusto sa'yo. Halos lahat ng negatibo ay pinaniniwalaan mo. The source of those negative thoughts doesn't matter. Kasinungalingan lang yon. Yan ang dahilan kung bakit inuuna mo ang ibang tao para lang magustuhan ka nila. Dapat kilalanin mo ng mabuti ang sarili mo. Tandaan mo, kung may kahinaan tayo, may kalakasan din tayo. You are valuable and worthy just as you are. Ang isang paraan upang makaramdam ng higit na kumpiyansa sa iyong sarili ay ang pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga positibong katangian at iyong mga nagawa. Number 2, gusto mong magustuhan ka. Kung yan ang hinahangad mong mangyari, may stress ka at magkaka-anxiety ka pa. Magkaiba tayong lahat. Ibig sabihin, hindi lahat magugustuhan ka. Everyone here in this world has a personal perception. They see the world they want to see. Some are rigid, some are quite adaptable, and they listen to others too. Ibig sabihin, hindi na kailangan na maghabol ka ng kagustuhan sa iba. Bear this in your mind. You can never make everyone like you, but you can make yourself like you. Kaya gustuhin mo ang iyong sarili at huwag kang mag-expect na gugustuhin ka nila. Gumawa ka ng mabuti. Huwag mong saktan ng mga taong ayaw sa'yo. Hayaan mo lang sila. Number 3, oo ka lang ng oo. Kapag may nangangailangan ng pabor o anumang uri ng tulong, tatakbo sila sa'yo dahil palagi kang nandyan para sa kanila. Hindi naman masama ang tumulong kung sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong. Katulad ng emergency, kung lalapit sa'yo para lang may ipagawa, pwede ka namang tumanggi. Hindi masama ang magsabi ng hindi kung nasa tamang sitwasyon ka at nasa tamang panahon. Magagalit ang tao sa'yo kung palagi kang magsasabi ng yes at kung palagi kang magsasabi ng no. You must say yes or no based on certain principles and philosophies that guide your life. Dapat ka rin tumanggi kahit sa mga taong mahal mo, lalo na kung ang dinidemand nila sa'yo ay hindi mo kaya. Kapag palagi kang magsabi ng oo, nasolusyonan mo nga ang problema ng iba. Pero ang sarili mong problema ang mas lalong lumaki. Remember that your needs matter just as much as everyone else's. Ito pa ang masakit na katotohanan. Palagi kang nandyan para sa kanila. Pero kapag ikaw na ang mangangailangan, sino na ngayon ang tutulong sa'yo? Isa puso mo yan. Number 4, inaako mo kahit hindi mo kasalanan. Bakit ginawa mo yan? Kasi nga, people pleaser ka. Ayaw mo ng gulo. Kahit hindi mo kasalanan, tinanggap mo na lang para tapos ang usapan. Para masaya na sila. Tapos ikaw pa ang nagsusorry. Kung may nagawa kang kasalanan, tapos walang nakakaalam kung sinong gumawa ng pagkakasala, mabuting aminin mo yon. That's what makes you a good person. Pero kung wala ka namang kasalanan, huwag mong tanggapin. Don't accept the blame for what you haven't done because you don't deserve to be treated like that. Ganito kasi mga people pleaser Tinanggap nila ang mga maling hindi nila ginawa para tumahimik lang ang mga tao. Dapat hindi ka ganon. Kung alam mong tama ka, ipaglaban mo. Number 5,
Sumasang-ayon ka lagi. Lahat ng pinag-uusapan, sumang-ayon ka lang. Kasi ayaw mong masira ang ideya ng iba. Hindi ka na lang kukontra kasi may takot ka rin sa kanila. O gusto mo lang silang mapasaya kahit alam mong ang pinag-uusapan nila ay labag sa kalooban mo. Ini-edit mo ang pananaw mo sa buhay para lang mag-fit in sa mga plano nila. Sumang-ayon ka lang ba dahil takot ka na baka magalit sila? Yan ba ang dahilan kung bakit sumang-ayon ka na lang? Pwede ka namang magsabi ng hindi ka sang-ayon, but in a polite way. Mahalaga rin kasi na ipahayag mo ang sarili mong opinion. I-acknowledge mo muna ang opinion ng iba bago ka mag-disagree para hindi ka naman maka-offend. Siguraduhin mo lang na malinaw mong maintindihan ang sinabi ng isang tao bago ka mag-disagree. Number 6, hindi mo kilala ang sarili mo. Nagiging people pleaser ka kasi wala kang alam tungkol sa sarili mo. Kaya ka nagpapapansin kasi mismo sarili mo hindi mo pinansin. Parang nauuhaw ka sa atensyon ng iba. Kung magulo ang damdamin mo, lahat ng ginagawa mo ay magulo rin. Kung masama ang tingin mo sa sarili mo, masama rin ang tingin mo sa ibang tao. Kung hindi mo kilala ang buong pagkatao mo, hindi rin makilala ng ibang tao ang tunay mong pagkatao. Kaya ka naging people pleaser kasi naguguluhan ka sa mismong sarili mo at gusto mong maintindihan ka nila. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo, magiging taong second hand ka lang. Ano ang ibig kong sabihin? Madali kang papaniwalain ng tao sa mga sinasabi nila. Madali kang malamon ng sistema. Madali ka nilang kontrolin. Madali ka nilang mabilog dahil wala kang alam sa sarili mo. Kinakalaban mo ang iyong sarili. Tapos nagtataka ka kung bakit may naglalaban sa labas. Naging malupit ka sa iyong sarili. Tapos nagtataka ka kung bakit napakalupit ng mga tao. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo rin alam kung ano ang mission mo sa buhay. Nabubuhay ka dito sa mundo, pero ginagawa mo ang plano ng iba. Kasi wala kang plano sa sarili mo. Kasi nga, hindi mo alam kung sino ka. The more you learn about yourself, the more you learn about others. So learn more about yourself to make sure your aim in life is true. And learn about yourself to connect yourself to our common humanity. Number 7, palagi kang nagbibigay. Take note sa word na palagi. Hindi masamang magbigay kung meron ka namang maibibigay. Kung nagbibigay ka para lang magpasikat, para lang magustuhan ng iba, para lang purihin ka ng karamihan, yun ang maling pagbibigay. Magkaiba kasi ang tunay na pagbibigay sa sobrang pagbibigay. Hindi na generosity ang tawag sa sobrang pagbibigay. Ang tawag dyan ay may tinatago kang pangangailangan. Sobra kang nagbibigay dahil siguro gusto mo ng kapalit, o gusto mong ma-appreciate at mahalin ka nila, o gusto mong purihin ka, o gusto mong pagsabihan ka na mayaman ka. So essentially, we go against ourselves and trample our own personal boundaries. Sabi ko nga kanina, ito'y tinatawag na codependency. Ibinigay mo ang lahat, huwag lang silang mawala sa'yo. At isa pa, akala mo nakakatulong ka sa sobrang pagbibigay mo? Hindi ka nakakatulong. Mas sinasara mo ang utak ng tao. Hindi na sila kumikilos dahil binigyan mo sila palagi. Number 8, pinagod mo ang iyong sarili. Pinagod mo ba ang iyong sarili para mapasaya lang ang iba? Kahit alam mong pagod na pagod ka na, sinasabi mo pa rin, oo, para lang ma-appreciate ka nila. Yan ang malaking kamalian. It's a form of self-abuse. People push themselves when they're tired because they don't think they deserve better. Sabi ko kanina, kung kilala mo ang iyong sarili, alam mo rin kung ano ang misyon mo sa buhay. Ang misyon mo ay hindi pagurin ang sarili mo. Tratuhin mo ng maayos ang sarili mo. Tandaan mo, hindi mo trabaho o obligasyon ang palugdan ng ibang tao. Magbabackfire yan lahat sa'yo. Number 9, ayaw mo ng gulo. Sabi ko nga kanina, inaako mo ang kamaliang hindi mo ginawa kasi ayaw mo ng gulo. Ginagawa mo ang trabahong hindi sa'yo kasi ayaw mo ng gulo. Hindi naman masamang barahin ng isang tao kung alam mong tama ang ginagawa mo. Pero kung walang kabuluhan ng mga ito, mas mabuting tumahimik na lang. Depende rin kasi sa sitwasyon. Wala namang gusto ng gulo, di ba? If you can bring calm and understanding to a situation, it's a highly positive thing. Good on you. Ulitin ko, depende sa sitwasyon. Kailangan mong gumawa ng desisyon. Hindi pwedeng palagi mong takbuhan ng sitwasyon. Minsan kailangan nating harapin yon. Yun kasi ang magpapabukas ng ating isipan. Pag-isipan mo lang ng mabuti ang tungkol sa pag-iwas at sa pagharap at kung ano ang consequences nito bago ka gumawa ng desisyon. Number 10, takot ka sa iniisip ng ibang tao. What you do is none of their business. Isipin mo nga, kahit ano naman ang gagawin mo, basta't negatibo silang tao, wala silang masasabing maganda tungkol sa'yo.
Do you really want to give them the power to make you miserable with the hurtful words and actions? Of course not. Kung magpapaapekto ka sa kanila, mas lalo ka nilang aapihin. Kung hindi mo makontrol ang emosyon mo ang kukontrol sa'yo. Tuturuan kita kung paano hindi maapektuhan. Magkunwari ka lang na hindi ka naapektuhan. At eventually, masasanay ka na niyan. Never let others push your buttons. Mahalagang tandaan na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang pananaw at opinyon. Bagamat mahalagang isaalang-alang ang mga opinyon ng iba, mahalaga din na gumawa ng mga pagpapasya na naaayon sa iyong sariling halaga at paniniwala. Ikaw rin naman ang bahalang magpasya kung ano ang tama para sa'yo at kung magpapadala ka ba sa sinasabi ng iba. Bukod pa rito, ang patuloy na pag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba ay maaaring humantong sa stress at anxiety na maaaring negatibong makaapekto sa iyong mental at pisikal na kalusugan. Kaya paalalahanan mo ang iyong sarili na ang lahat ay nasa kanilang sariling paglalakbay at dapat kang tumuon sa iyong sariling mga layunin at adhikain. Number 11, pinagtanggol mo ang mga taong nananakit sa iyo. Isa ito sa mga malinaw na senyales na ikay people pleaser. Kahit minumura ka na, kahit sinasaktan ka na emotionally at physically, ipinagtanggol mo pa rin ang kagaguhan ng taong nananakit sa iyo. Kasi mahal mo. Ginawa mo yan para lang hindi sila aalis sa buhay mo. Madalas nangyayari ito sa relationship. Magpapakamartir na lang. Hindi ka ba lumayo para masabing mabait ka? Hindi ka nakakatulong sa sarili mo. Huwag mo silang ipagtanggol dahil hindi sila karapat-dapat na ipagtanggol. Let them deal with their own bad behavior and issues. Hindi mo sila magagamot sa pagtatakip mo sa kanila. Mas lalo lang tutubo ang kanilang sungay. Oo, magbabago ang tao, pero hindi ikaw ang makakapagpabago sa kanila. Sila ang magdesisyon yan para sa kanilang sarili. Umiwas ka sa mga taong mapang-abuso. Kapag tumawag sila, huwag mong sagutin. Huwag kang magpakita sa kanila. At doon na nila ma-realize kung ano ang malaking nawala sa kanila. At ma-realize din nila kung ano ang kanilang kasalanan. Other people's rudeness, bad manners, and lack of etiquette are not your issue. You only need to concern yourself with you. Number 12, may kinimkim kang negatibong emosyon. Naging people pleaser ka dahil may tinakpan kang negatibo sa loob mo at gusto mong magpasaya na lang ng ibang tao dahil akala mo'y makakalimutan mo ang nasa loob mo. Pero hindi yun mangyayari. Imbis na ipakipag-usap mo ito sa iba, dinadaan mo na lang sa pagpi-please ng iba dahil natatakpan ang kalungkutan mo. Hindi mo ba alam na mas lalo mo lang dinidiin ang negatibong ito sa puso mo? Kaya ito ang dahilan kung bakit masasabi natin na kung sino pa ang nagpapatawa, siya pa ang maraming problema. Oo, totoo yan. Tinatakpan nila ang kanilang emosyon, pero hindi nagsisinungaling ang mga mata.